Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, share ko sa inyo yung 10 mga survivor na plants ko kasi syempre hindi lang naman tao yung may mga pinagdadaanan yun. Pati mga plants natin, siguro nararanasan nyo rin to sa mga plants nyo na yung dati sobrang ganda niya tapos biglang pumangit siya tapos ngayon biglang gumanda naman siya. Ito yung mga plants na inalagaan ko na super cute na nila ngayon or sobrang ganda na nila. Yung iba super gandang-ganda na ako kasi syempre pag naranasan mo sa kanila na sobrang yung malapit na silang mamatay tapos ngayon bigla mo naman silang nakitang ang ganda-ganda na talagang mapapawaw ka na talaga sa kanila. Ito yung mga plants na to. So umpisahan na natin sa number 1 ay itong ang pula ng uso ko kasi nag-search kami kanina. Tapos yung nabili kong lipstick ay ang ganda. Ito yun, O2. Tingnan nyo sa TikTok shop ko. Kahit na kumain na ako ng tanghalian, pak na pak pa rin siya, ti. Sinasabi ko sa inyo, ti. Ang mura lang ng pagkabili ko nito. Mga nasa 100 plus lang. 128 ata o 129. Ganyan siya. Ang ganda niya. Kahit ganun-ganunin mo, wala. Oh. Wala akong papel dito. Kahit ganun, wala talaga siya as in. Kaya gandang-ganda ako dito sa lipstick na to. Tapos mura pa. Sana magtagal siya sa akin ng kalahating buwan. Kalahating taon. Ito, Sesalum. Ayan oh. Kasi, di ba alam nyo na nagtitinda ako ng halaman. Yung mga silum na nabili ko nung nakaraan, yung parang last batch na nabili ko sa kanya, ang papangit nang dumating sa akin, pero suki na ako dun sa seller na yun. Yun nga lang, yung binigay niya sa akin, ang papangit talaga, papakita ko sa inyo yung picture. Ayan. Yan, ganyan yung picture ng mga pinadala niya sa akin na talagang, buti na lang pinicturean ko kasi naalala ko talaga. Ang pangit-pangit niya talaga na halos naglalagas na, puro dilaw na, puro brown na yung mga dahon nila. Buti na lang ngayon, ayan na siya. After 2 months ata to or after, basta mga parang ganun, parang mga magto 2 months, parang ganun. Ayan na, ang tangkad na niya oh. Oh, di ba ang tangkad niya na? Kalahati ko na. Tapos ang laki ng mga dahon na lumalabas sa kanya. Tapos yung mga dilaw-dilaw niya sa babang mga dahon, hindi ko pa rin naman tinanggal kasi nakakatulong pa yan sa kanila mag-photosynthesis. Kaya hinahayaan ko lang siyang mag-die off. Tapos, yung mga brown niya, yung mga pinagtatanggal ko na talaga as in kasi nagtutunaw na yon. So ayokong mahawa yung mga dahon tsaka stem ng nitong mga silum na to. 10 piraso to. Tapos lahat sila puro ganon. Buti na lang ngayon ang ganda-ganda na nila. Ang kakapal na nila oh. Ayun oh. Super kapal na talaga siya. Tuwang-tuwa ako kasi nung nakaraan akala ko, niisip ko, hala matutunaw ba yung pinambili ko sa kanya? Kabadong-kabado na ako. Pero buti na lang, love na love nila ako oh. Ganda. Super kapal na nila oh. Yan, ang cute. Number 2 na survivor plants ko dito na nung binili ko siya, ang ganda niya. Tapos nung pinropagate ko siya, pumangit siya kasi nabawasan siya ng mga dahon, naglagas yung mga dahon niya. Tapos nagtag-init pa, parang medyo naano sila sa klima, parang ganon. Pero ngayon, naku po, super beautiful naman. Ayan. O, di ba? Tapos ang dami niyang baby sa ilalim. Ito si Alocasia Silver Dragon. Ayan. Nabili ko to, mas lush siya ngayon kasi nabili ko parang ganito lang din siya. Pero pinagtatanggal ko yung mga babies niya dito sa ilalim noon. Tapos ngayon, ang kapal niya na ulit kasi nalungkot siya nung nakaraan, parang isang dahon na lang natira sa kanya. Siguro mga 3 months ago siguro 'yun. Nalungkot siya noon. Isang dahon ang natira tapos parang may maliit na palabas tapos nalusaw pa. Pero hindi ko siya tinanggal dito sa pinaglalagyan. Wala akong ginawa sa kanya. Ang ginawa ko lang gumawa ako ng isang paso tapos pinatong ko siya doon, parang in-elevate ko siya para hindi siya na natatalsikan ng kung ano-ano sa baba. Doon siya gumanda. Hindi ko siya pinalitan ng pwesto, doon pa rin siya sa pwesto na yon. In-elevate ko lang talaga siya, pinagpatungan ko ng paso, isang paso, tapos doon ko siya nilagay. Ang ganda niya ngayon. Lush pa siya ngayon tingnan kasi may bibis siya sa ilalim. So ngayon, hindi ko muna tatanggalin yung mga bibis na yan kahit magsilakihan muna sila. Saka ko sila ipopropagate pag malalaki na yung mga dahon na pinoprovide or yung mga babies niya na lumalabas. Kasi medyo na ako nun, na parang nagilty ako nun nung pinopagate ko siya tapos nalusaw yung mga dahon niya. O, diba? At least nabuhay na siya ulit ngayon. Kinabahan ako nun, nakala ko mawala na siya sa akin. Ang ganda niya ngayon.
Ang ganda-ganda naman ng mga leaves niya. Tingnan mo naman, naka-emboss siya. Tapos yung mga veins niya talagang kitang-kita mo yung mga veins na po, nakaka-inlove yung mga ganito mga dahon. No? Kaya hindi ko talaga siya tinantanan. Sinisilip-silip ko lang siya, tapos hindi ko naman siya. Buti na lang kamo hindi ito nalalaglagan ng bayabas. Napakaswerte nitong Alocasia Silver Dragon na to. Kasi yung iba kong plants dito nalalaglagan ng bunga ng bayabas kasi maraming hinog. Buti na lang, pero syempre hindi ko naman mapipigilan yun kasi kung saan siya malalaglag. Ayun, swertihan lang pag hindi sila nalaglagan ganun. Pero doon kasi siya sa may ilalim ng bayabas. Sana lang hindi siya malaglagan para hindi masira yung leaves niya. Ang ganda ng mga ano niya. Doon naman kasi maganda yung mga alocasia sa ilalim ng mga puno. Pati mga calathea, maganda rin sila sa mga ilalim ng puno. Kahit anong puno, basta yung malilim tapos medyo airy yung spot, doon nila gustong gusto. Mas nagbubongga yung mga leaves nila tsaka yung roots nila talagang. Kahit naman nag-die off na silang lahat, basta wag mong kalkalin yung mga bulb dyan sa ilalim, magkakaroon sila ng mga bagong dahon. Basta patience lang sa kanila. Tingnan mo naman kasi, pak, yung likod ng dahon niyan, ti, sinasabi ko sa iyo, ti, ka-in-love siya, ti. Diba ang kapal? Kapal pa ng mga leaves niya, oh, embossed pa. Number 3 na plants na survivor dito sa pag-aalaga ko sa kanya ay itong medyo pricey ko to nabili kasi pricey pa talaga siya noon, pero ngayon parang ganun pa rin naman yung presyo niya, parang hindi pa rin nagbago. Ayan, kilala niyo ba yan siya? Di masyadong ano yung kulay niya, di masyadong matingkad yung kulay niya kasi yung pinaglalagyan ko sa kanya natatakpan ng Monstera Constellation ko dito sa ilalim, so hindi siya masyadong nababrightan. Pero diyan naman siya gumanda kasi nung dito ko siya banda sa kabila, pumangit siya ng pumangit doon ang husto. Kung naaalala nyo, yung in-unbox ko to, ang pangit na mga dahon niya, yung may mga ganyan. Yan. Naglagas lahat yon yung dahon na yon. Tapos, ang natira sa kanyang stem, ayan, makikita mo yung stem niya medyo naglegi kasi naglagas yung mga dahon niya na yan. Tanggal yan yung mga dahon niya na yan dyan sa ilalim. Tapos, buti na lang pa isa-isa, kahit papano, gumanda na yung mga dahon niya, hindi na masyadong may sira. Yan, katulad yung mga old leaves niya, oh. May mga dot-dot na parang, rust fungus, ayan. Pero ngayon, gumanda na siya kasi nakikitaan ko na siya ng malinis na dahon. Tapos ganyan may mga bar-bar siya dyan. May mga dot-dot na green siya, dark green. Ayan oh, ang cute diba? Kahit pa paano gumaganda na siya. Ayoko na siyang tanggalin doon sa pinaglalagyan ko kasi naisip ko baka mamaya pumangit pa siya ng katulad dati. Pero rooted na yan. Ayan oh, naglabasan na yung mga ugat niya. Kaya hindi na ako nag-aalala sa kanya na maano siya matutunaw kasi di ko talaga alam kung bakit siya naglagas. Nagunti-unting nanilaw yung mga dahon niya. Siguro kasi pagbabiyahe siya, pag galing siya sa Mindanao. Galing kasi Mindanao to eh. Pagbabiyahe siguro siya, hindi pa siya naka-acclimate dito sa atin. Dito sa akin pala. Ang lambot kasi ng mga dahon niya, tapos maninipis yung mga dahon niya. Maselan pala siya sa biyahe pagka ganitong mga snowdrift, philodendron. Huwag kayo masyadong bibili ng malalayo kasi hindi sila maganda sa biyahe. Naglalagas siya, naninilaw. Kaya kung bibili kayong mga ganito, make sure na doon lang sa malapit nyong garden kasi pangit siya. Sa danas ko dito sa kanya, kung may iwasan nyo yung ganun, mas maganda iwasan nyo kasi para hindi nyo maranasan yung nangyayari sa akin dito. At least gumanda na siya ngayon. Hindi lang siya high bar kasi mas maganda tong mga snowdrift na to pagka talagang high yung bar niya, madilaw yung ganito, nag-yellow yan siya. Itong sa akin hindi masyado kasi hindi masyadong bright lights, natatakman siya ng Thai Constellation tsaka ng etong ko dito, philodendron pink painted lady pala, pink naman, painted lady, natatakpan sila pati ng rubber tree kaya hindi siya masyadong bright, pero at least malinis na yung dahon. Number 4 na survivor plants ko dito sa pag-aalaga ko dito ay eto. Muntik-muntikan na itong matunaw, oh. Buti na lang talaga. Kasi nung pinropagate ko to, 2 dahon to. Tapos, tinry ko sa kanya yung potting mix ko na ginawa. Aba, pumangit siya. Hindi niya gusto. Nalagas yung isang dahon, nagdilaw yung dahon. Buti na lang ito, na-save ko pa. Tapos, ang nakakatuwa sa kanya, super high bar na yung lumalabas sa kanyang mga dahon. Kahit itong maliit na to. 'Di ba? High bar na siya. Pinalitan ko siya ng sphagnum moss, tapos nilagyan ko siya nitong coal. Ayan, may palabas na naman siya ulit.
Buti na lang talaga, ti. Sabi ko na pumangit siya dun sa, siguro yung ginamit kong ano doon, hindi na masyadong maganda or parang nahaluan na ng soil yung ginamit ko sa kanya kasi parang gamit ko na yon, ni-recycle ko lang. Ayun, pumangit siya. Pero ngayon, sphagnum to. Ayan o, sphagnum yan. Buti na lang talaga nakita ko siyang, yung isang dahon niya ay nagdidilaw. Na-save ko pa. Nilipat ko sa sphagnum. Tingnan mo naman, ti. Yan naman yung surprise niya sa akin itong nakaraang araw, oh. Oh, di ba? Cutie. Pero high bar yan kahit cutie yan. Kasi yung mama plant niya, oh. Pero yung mother plant naman ito ay high variegation naman talaga. Papakita ko sa inyo. Ayan, di ba? High bar naman talaga siya. Super ganda ng jeans nang nabili ko na yan. Kahit pricey yan ay talagang di mo pagsisisihang ano siya, binili mo siya kasi hanggang ngayon nagpapakitang gilas pa rin sa akin yang mother plant na yan. Number 5 na survivor plant ko dito. Isa ito sa survivor kasi nung nagtag-ulan, muntika na siyang maubos ng uod. Malapit kasi sa kanya yung mga uod. Aba, pumangit talaga yung mga dahon niya. Sobrang papangit ng mga dahon niya. Ayan oh. Yan, yung mga ganyan. Hindi pa yan siya. Ang daming dahong naglagas niyan. Ayan oh. Yan. Ang liliit ng mga uod no nung nagtag-ulan. Halos maubos siya. Hindi ko siya napansin nung nakitaan ko yung gigantium ko ng mga uod. Hindi ko siya napansin na meron siyang kaunting uod na pala. Unti-unti na siya ng uod. Ayan oh. Buti na lang talaga na save ko siya. Tinanggal ko sila doon. 3 kasi to. Tinanggal ko sila doon. Halos magkakadikit na sila. Halos lahat inuud na. Ayan oh. Pumangit yung mga dahon niya iba. Nalagis na yung iba eh. Pero ang kakapal naman na talaga oh. Diba? Mga dahon niya. Gumanda siya ng bongga kahit naglagas yung ibang dahon niya. Buti na lang talaga at hindi siya nagtampo sa akin. Kala ko nagtampo na ito sa akin kasi nilipat ko na siya ng paso. Kasi sobrang rooted na talaga siya. Halos kaunti na lang talaga yung makikita mong ano sa kanya, mga potting mix. Puro ugat na talaga siya doon sa pot na pinaglalagyan ko sa kanya. Buti na lang oh, gumanda na siya. Bushy na siya ulit. Hindi katulad nung nakaraan talaga makikita mong iilan lang dahon na natitira sa kanya. Halos puro sira pa. Oh, ngayon oh, di mo na siya makikitaan halos ng pangit na dahon. Ito na lang ng mga nandito sa dulo oh. Oh, di ba? Ito si money tree. Pakira money tree. Mural na lang to ngayon kasi hindi naman siya variegated. Pero mas preferred ko yung mga money tree na ganito na hindi masyadong variegated kasi hindi ka masyadong mag-aalala na mamamatay siya, matutunaw siya. Kasi yung mga variegated na money tree, ilang beses na ako nag-alaga noon, natutunaw lang sila. Ang gaganda pa ng mga paso na pinaglagyan ko sa kanya noon. Yun nga lang, pangit talaga yung pwesto sigurong pinaglagyan ko. Masyadong natatakpan or hindi masyadong nahahanginan. Kaya doon ako natuto sa kanya. Doon sa mga natunaw ko na yun. Kaya nakakapagpabuhay na ako ng mga ganito. Mga money tree. Ayaw nila ng masyadong kulob ang pinaglalagyan sa kanya. Gusto niya yung mahangin na pwesto kasi magtutunaw yung mga ugat niya pagka nakita mo naglalagas na unti-unti yung mga dahon ng money tree mo. Ibig sabihin, laging basa yung potting mix niya. Hindi siya nahanginan. Wala siyang hangin doon, kulob doon. Or may fungus na dito sa potting mix niya kasi laging basa. So, yun lang yung pag-aalalaga sa money tree. Ang sikreto sa money tree ay mahangin na pwesto. Yun siya. Number 6 na survivor plants na. Nasaan na yun? Na pumangit siya nung nakaraan. Kasi kasalanan ko. Kasalanan ko. Ito si Mirabilis. Ayan oh. Ganda na ng dahon na lumabas sa kanya. Ito yung pinaka latest na dahon. Ayan yung last. Kasi yung isang dahon nito, dapat 3 na to ngayon. Kaso pinropagate ko. Doon siya pumangit. So kasalanan ko talaga yun eh. Buti na lang talaga, nabuhay pa siya. Ito yung pinaka-mother. May isa pa kasi akong pinutol. Asa na yung pinagputulan ko dito? Nasa ilalim ata. Buti na lang nabuhay pa siya talaga. Kasi oh, kala ko mamamatay na siya, matutunaw na siya. Kasi nung pinutol ko yung isang dahon na yun, aba, nagdilaw itong mother plant na to, mother leaves na to. Ayan oh. Kala ko magtutunaw na siya. Sinisilip ko kaunti yung dahon, kinakalkal ko kaunti yung mga leaves niya dito. Tsaka yung shoots, walang shoots. Sabi ko, hala, mamamatay ata siya. Kasi akala ko, mabilis lang siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Kasi nga, nung dumating to sa akin galing Mindanao, nagkaroon kaagad siya ng leaves. So akala ko, mabilis lang siya. Hindi pala siya ganun. Depende siguro sa pinaglalagyan mo, or depende sa paso, or depende sa sa leaves na kung gaano karami yung leaves.
Kasi dumating siya sa akin, 1 leaf lang halos. 1 leaf na, parang pasuloy lang yung isa. Pero pinropagate ko kaagad sa sobrang inip ko na maparami siya kasi gusto ko siyang dumami agad. Ayun, muntik na siyang mamatay. Ang ganda pa naman ito, parang avatar. Crush na crush ko to kasi tingnan mo naman yung veins niya. Tapos, para siyang yung katulad sa Silver Dragon na emboss yung pinaka ano ng dahon niya, oh, design ng dahon niya. 'Di ba? Ang cute ng mga dahon niya. Buti na lang talaga hindi siya namatay. At yung roots niya, oh. Sinasabi ko sa inyo. Mabilis lang siya alagaan kahit anong potting mix ang gamitin mo sa kanya kasi akala ko dahil sa mga ano niya, sa mga potting mix niya, pumapangit siya. Baka ako hindi niya gusto yung potting mix na ginamit ko sa kanya. Pero nung tinangnan ko naman, okay na okay yung roots niya, okay na okay yung ano niya. Kaya binalik ko siya. Kasi iniunti-unti ko talagang tingnan yung ano, yung ugat niya, hindi ko makita. Pero nung tiningnan ko sa loob, kaya hindi ko na siya pinalitan ng potting mix. Yung potting mix ko lang dito parang ano, may loam soil na may rice hull, carbonized rice hull, mga ganun lang siya. Pero oh, thriving siya. Oh, 'di ba? Buti na lang talaga. Tapos ang laki ng mga dahon na ano, yung dahon na lumabas sa kanyang latest. Ang laki, tapos ang kinis na. Hindi katulad sa mama plant. Kasalanan ko talaga 'yan. So hindi ko na ulitin 'yan sa kanya. Tsaka ko na siya ipopropagate pagka talagang super lush na talaga kasi ayoko na siyang muntik-muntika na mawala. Tsaka mas mabilis silang dadami kasi yung mga dahon nila pagka marami na yung nagpo-provide ng photosynthesis. Syempre kaunti lang yung photosynthesis, nagpo-photosynthesis niya kasi yung green lang halos yan. Nadala na ako sa pagpropagate ng mga plants kong sagad. Yung totally nagwa 1 leaf na lang yung natitira. So wag kayong ganun. Danas ko yun. Oh, ang ganda. Mirabilis. Para siyang alocasia, no? Mukha siyang alocasia. Akala ko din dati alocasia to eh. Number 7 na plants na, yung inaalagaan ko dito na muntikan na rin mamatay, na survivor plants, ay ito. Ang ganda rin ng variegation niya, oh. Na dahil din sa pagpo-propagate ko to eh, muntikan na siyang mawala. Ito si Syngonium aurea. Ba, ang cute. Ang cute ng dahon niya. Ito, nag-green nga lang to, oh. Pero hinahayaan ko na lang pag ganito, pagka nagaganito. Tsaka ko na siguro siya puputulin pagka ano, pangit yung sumunod na dahon or yung nag-revert yung sumunod na dahon. Kasi danas ko yan sa Syngonium albo na nagaganto rin siya pero babalik din naman siya sa ganito. Parang sa mga ano din, sa mga Florida Beauty. Magre-revert siyang isang dahon tapos gaganda yung isang dahon. Revert na naman, gaganda ulit. Ganon sila. Buti na lang talaga nag-survive ito. Tingnan mo naman, T. Ilan ang nalagas dito na sayang. Kaya gusto ko siya dating palitan ng paso. Kaso, pinigilan ko talaga yung sarili ko na wag mo nang galawin yung ano niya, roots niya. Nilagyan ko na lang ng ganito. Kasi, umaakit na siya para mas maging ano siya, oh, sturdy na siya. Kasi nung nakaraan talaga, muntikan na talaga siyang mawala. Ang mahal pa naman ang bili ko dito sa aurea na to. Yung pala, nagmura na pala siya ngayon. Ang mahal pa ng bili ko sa kanya. Nakalimutan ko parang 800 or 1 to mga ganun. Pero buti na lang, nabuhay siya. Nung naglagas yung mga dahon niya, hinayang na hinayang talaga ako. Kasi ang ganda ng mga dahon na halos nagpo-full, ano din siya, nag-half moon din siya. Yung naglagas siya. Nung pinropagate ko, isa lang ang kinuha ko sa kanya ha. Ayun, nagtampo siya sa akin. So, hindi ko na siya ipopropagate muna. Tsaka na, pagka hanggang dito na siguro yung, ano niya, lush niya. Or lagpas na siya dito sa pole. Tsaka ako puputulin. Pero yung puputulin ko, no na. Kasi baka mawala pa siya sa akin, di ba? Ako talaga may kasalanan nun eh. Aminado naman talaga ako eh. Minsan gusto ko kasi mag-propagate. Kasi para may nakikita akong bagong halaman na aalagaan. Bagong growth ba? Yun may nakikita akong bagong ugat na naglalabasan sa bagong propagation, mga ganun. Ang cute oh. Buti na lang talaga. Hindi na siya na wala. Muntik-muntikan pa lang. Love na love pa rin niya ako kahit nagtampo siya sa akin. Cutie. Number 8 na survivor plants ko dito sa aking ang halaman. Ito, kamukha ni Moonlight. Kasi, ito si Philodendron Hope. Si Moonlight medyo mahaba-haba yung mga dahon. Halos magkamukha talaga sila, no? Ito naman si Hope, medyo nagbo-broad naman yung mga dahon niya. Ayan, nagbo-broad tapos ganyan din naman kasi si Moonlight. Halos talaga magkamukha sila. Ito parang Moonlight to. Ito yung Hope daw talaga ay more on pabilog or broad yung mga dahon niya. Or halos kasi magkakamukha naman sila. Kahit mapa-Moonlight pa yan or Philodendron
hope pa to ay okay lang sa akin. Kasi may moonlight din ako ditong super ganda rin. Dwarf yun. Ayan o, naglagas yung mga dahon niya tapos pumangit yung mga dahon niya dyan sa ilalim. Buti na lang talaga. Ano to, lash na to nung nakaraan. Tapos, muntikan ko pa lang siyang i-propagate. Aba, nung nilipat ko siya ng pinaglalagyan, pumangit siya doon sa pwesto na yon. Nasunog yung dahon niya dito. Tapos, naglagas, nagkulay yellow na, nag-brown hanggang sa nalagas na. Buti na lang ngayon ay gumaganda na siya. O, hindi na ganun kaano yung mga dahon na lumalabas sa kanya. Hindi na mga sunog-sunog, hindi na kulukulubot. O, flat na. Kasi yung mga nakaraan, ayan o, kulukulubot yung lumalabas sa kanya. Ngayon naman, o, di ba? Cutie na yung mga dahon, o. Hindi na ganun kaano, kaganda-ganda na. Ayan o, ayan o, kulukulubot yan eh. Tapos di na naglagas. Ito yung mga natirang mga dahon na nasunog. Hindi naman siya ano, naka-direct light. Pero, nasunog siya doon sa pwesto. Parang natatamaan lang siya ng morning sun. Nasunog pa rin siya. Or hindi ko alam kung sunog ba yan. Or hindi ko lang sure. Kasi parang hindi naman siya sunog eh. Kasi tinignan ko naman yung pwesto niya. Hindi naman siya. Yung pinaglalagyan ko, katabi kasi siya ng mga ano, ng mga ano ko, ang tawag dito, gili na ano, na aglaw. Pero hindi naman nasunog yung mga gili. Ito lang talaga siya. Ewan ko kung bakit. Tapos nung hinang ko siya, pinalitan ko ng pwesto. Nilagay ko siya sa hanging dito sa ilalim ng bayabas, doon siya gumanda. Doon gumanda yung mga dahon na lumalabas sa kanya. Oh, 'di ba? Doon ko na lang siya ulit ilalagay, hindi ko na siya alisin doon. Oh, cutie na siya ngayon. Number 9 na survivor plants ko. Siguro hindi na to ilingid sa kaalaman nyo kung napanood nyo yung mga dati kong mga unboxing, yung mga pinapakitang monthly plants ko. Makikita nyo to. Ito si Jose Buno, Philodendron Jose Buno. 'Di ba? Nabili ko siya, ito lang, ilang piraso lang. Ay nako, nagready na talaga ako. 3 piraso atang dahon 'yun o 4. Pero ang liliit. Tapos ang mahal ko pa nabili, parang 400 lang. Eh samantalang mura na yung Jose Buno nung mga panahon na 'yun. Kaya nagulat ako, ang liit pala niya, ganyan lang siya oh. Buti na lang ngayon kasi nang nilagay ko siya doon sa pinaglalagyan. Maliit lang yung pinaglagyan ko eh, tapos kita yung mga roots kung may growth na. Yung baso ata 'yun ng McDo na transparent. Yun yung pinaglagyan ko sa kanya, tapos muntikan na siyang mamatay. Buti na lang talaga, inispagnamus ko na lang siya agad-agad. Nung nakita kong pumapangit na yung mga Jose Buno, itong mga Jose, dami yan. Itong Jose Buno na to, pinalitan ko agad siya ng spagnamus, agad-agad talaga. Pagkakita ko nung gabi na yun, na pumapangit siya, agad-agad pinalitan ko ng spagnamus. Buti, na-save ko talaga. Kaya minsan talaga, pag nakakita tayo ng mga ganun sa mga plants natin, huwag natin pagpabukas, agad-agad i-repat mo agad-agad, i-uproot mo agad, or ilipat mo agad sa spagnamus kasi doon mo masisave yung plants mo, lalo na pag pricey. Parang ano pa to eh, 400 ko nabili. Tingnan mo naman siya, munti ka na talaga siyang matunaw. Ang laki na ng dahon na lumalabas at ang ganda ng variegation. Good genes naman kasi siya oh, kasi tingnan mo naman itong mga dito oh. Good genes siya, 'di ba? Kaya siguro pricey pa siya nung nabili ko. Kaya kasi good genes siya. Tingnan mo naman yung lumalabas sa kanya. Oo, ang liit pa ng dahon sa kanya. Ayun ang paso sa kanya oh. Kaya siguro sa mga susunod na araw, kasi nag-unfurl na to, baka iaano ko na to, ire-repat ko na kasi malaki na yung dahon niya. Lalagyan ko na siya ng pool kasi para kumapit na tong mga ano niya, yan oh. Yung mga palabas na mga aerial roots. Buti na lang nabuhay pa tong muntika. Ready na talaga ako noon, sabi ko sa sarili ko. Nire-ready ko na talaga sarili ko na matunaw yung 400 pesos na binili ko sa kanya. Plus shipping pa yun ha, hindi lang yung etong plants na yun. Syempre yung shipping natin nasa 200 plus kasi galing doon sa Mindanao. Buti na lang talaga ti, nabuhay siya ti. Akala ko talaga matutugi na talaga siya. Ang alagang-alaga ako talaga tong muntikan talaga sa akin. Cute na mga dahon niya na ngayon. Ito yung pinaka-latest na dahon. Tapos ito yung pinag-anuhan niya. Laki na ng dahon niya. Oh. Siguro lalaki rin ito ng bongga. Pag nirepat ko na to. Tsaka pag nakakapit na sa pool. Kasi meron akong malaki dito. Ayan oh. Kasi nakakapit na siya sa yung mga aerial roots niya. Pinakapit ko dito sa ano. Kaya sobrang sturdy niya. Hindi siya kahit humangin bongga yung pagka-sturdy talaga ng mga ugat niya. Mga aerial roots niya. Kasi dito nakatusok sa potting mix. Cutie! Pak na siya ngayon. Humahampas talaga siya sa kagandahan. Diba? Number 10 na plants na pak na ngayon.
bongga na ang kinalabasan niya. Na nabili ko siya halos. Napakapangit talaga nung nabili ko siya. Kakaunti lang yung dahon. Ay, wala, nahila ko pa. Ito, si Black Homa. Diba? Ang ganda niya na ngayon. Ang lush na pati ngayon. Sunod-sunod kasi yung dahon na lumalabas sa kanya. Nagustuhan niya yung pwesto ko sa kanya. Ang ganda ng ano niya, oh, no? Parang nagcho-chocolate yung ano niya, oh. Yung mga bagong dahon niya. Tsaka yung likod. Oh, diba? Parang chocolate talaga. Kaya tinawag din tong chocolate, eh. Chocolate Homa. Pero si Black Homa daw to. Ayan, oh. Ang cute ng dahon niya, no? Pa-heart. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga halaman natin. Kasi halos more on pa-heart sila. Nararamdaman natin yung ano, yung love ni God sa atin. Kasi siya yung nag-create dito sa mga creatures, sa mga halaman na to. Same sa atin na may heart din. Ganon. Daming naiisip. Ayan, oh, ang kapal na niya. Ang pangit talaga nito dati, tapos sa shipping ay, ayan, oh, nasira. Pero buti na lang talaga, dumami na yung mga dahon niya ngayon. Mas maganda siyang lush. Kasi, mas maganda siyang tingnan pag lush. Pag mga 3 dahon lang, pangit. Nakailang ripat na ako dito, 3 na ata. Kasi, maliit lang siya nang nabili ko. Ngayon, super lush niya na. Munti ka na siyang mamatay kasi, nakailang ripat ako, pinalitan yung potting mix niya kasi hindi niya gusto yung potting mix na nagamit ko sa kanya nung una. Kaya, buti na lang talaga, nagustuhan niya yung potting mix ko ngayon. Kaya, yun at yun na lang din ang ginagamit ko. Pagka nagre-repat ako sa kanya, yun lang din yung gamit ko sa kanya. Medyo may putik tong kaunti. Kaya, yung mga natira kong mga, ano, yung mga loam soil na medyo may mga putik-putik, nag-ano talaga ako, nagre-reserve ako pagka o kaya, ano, kumukuha ako dyan sa, dito sa ilalim ko kasi nandito yung may mga putik-putik ko. Meron dito kasing Homa Lumena. Hindi ko alam kung bakit gusto nilang ganun. Yung potting mix na medyo may pagkaputik. Pati yung Homa Lumena ko dito sa ilalim. Kita ba? Ay, hindi kita. Ayan yung maliit na Homa Lumena ko dyan, oh. Malalaki yung dahon na lumalaw sa kanya. Kita ba? Ayan yung dahon na yan sa ilalim. Ayan, ang ganda na niya ngayon. Kasi dyan ko nilalagay yung may mga putik-putik. Kasi nga, may Homa Lumena ako dyan. Kasi alam kong gusto nila yung medyo may putik na ano, na potting mix. Ang gara ng gusto nito, eh. Samantalang yung ibang halaman ayaw ng may putik. Pero ito, si Homa, thriving siya. Lalo na pag tag-ulan, doon dumadami yung mga dahon nila pag biglang nagtatag-ulan. Doon talaga sila. Para silang mga kalidyum, pero ang kalidyum biglang nawawala naman pag tag-init. Siya hindi. Gumaganda siya lalo. Pagka paparating yung tag-ulan, tapos biglang nagtag-init. Mas dumadami yung mga dahon niya. Kung gusto niyo malaman yung all about sa mga pag-aalaga ko ng halaman, para mas mapaganda sila at maging healthy, ayan, click nyo yung video na yan.